Okay, you're right. Update po tayo sa Kimpaw Ganap for today, guys. Heto na naman tayo, guys, ha. Ito may bago tayong updates ngayon. Aba, ang updates po natin sa Kimpaw, guys, is patungkol kay Kim Chiu at Ate Lakam. Ang pangalawa naman, guys, is sino ba yung friend ni Kim Chiu na nagsulsul kay Kim Chiu na magdemanda kay Ate Lakam? At ang pangatlo naman, guys, is magkano ba ang nasugal ni Ate Lakam or magkano ba ang perang naubos ni Ate Lakam sa kanilang negosyo? Heto, guys, ha? Heto na tayo. Okay, heto na. Si Kim Chiu po, guys, at si Ate Lakam ay magkapatid. Hindi naman yun yung reason kung bakit ididemanda siya ni Kim Chiu, guys. Ang reason kasi dito, guys, si Ate Lakam po kasi nagkaroon sila ng business. Ayon dito sa ating legit na sources, guys, is nung hindi pa sikat si Kim Chiu, or I mean is nung bago pa lang siya pumasok sa PBB, si Ate Lakam po yung nagsuporta sa kanya. Si Ate Lakam din po yung, of course, kapatid mo. Sinusuportahan mo, diba? Ngayon, lahat ng mga needs ni Kim Chiu habang hindi pa siya artista or nag-uumpisa pa lang siya, guys, ay si Ate Lakam po ang nandyan para sa kanya. Kaya itong si Kim Chiu, dahil nga po naging yung unang tapak niya sa each stage na bilang isang or magiging isang artista pa lang sa PBB kasi naganap yan, guys. Kaya itong sa Ate Lakam super protective at super supportive kay Kim Chiu nung pumasok na siya sa PBB at bago pa pumasok sa BBB or bilang isang artista. Kaya naman itong si Kim Chiu, guys, dahil nakita naman niya yung efforts or yung napaka-supportive na ate si Ate Lakam sa kanya, ayun na, pumasok. Nung nagkaroon na ng pera si Kim Chiu at nanalo siya bilang big winner, lalong lumulobo yung kanyang income, diba? Halos lumobo yung kanyang mga income or halos nagkaroon na basta ang laki ng kanyang income, guys. Ay itong si Kim Chiu, pinagkatiwalaan niya si Ate Lakam dahil nga inulungan siya ni Ate Lakam, diba? Kaya naman sa pagkaroon ng utang na loob kay Ate Lakam, kumbaga, this is, nagkaroon sila ng business. Yung business na yun, guys, is partnership sila. Pero ang business na yun, guys, is si Ate Lakam ang humahawak. Hindi si Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu kasi, guys, is isa siyang artista. Alam naman din natin na isa siyang artista. Pero si Ate Lakam naman, guys, hindi naman siya artista. So, pwede siyang nakakagalaw anytime, di ba? Yun yung nasa isip ni Kim Chiu. Pero, guys, hindi sukat akalain ni Kim Chiu na yung negosyo na yun since or nag-start sila ay palugi na. At ito pa, guys, magkaiba po yung sinasabi na pinapasa ni Ate Lakam na mga documents kay Kim Chiu at sa sinasabi niya sa kanya. Kasi, guys, alam niyo kung paano nalaman ni Kim Chiu na halos wala na palang natitira dun sa negosyo na yun, guys, is dun sa sekretary nila. Kasi alam niyo, guys, sa sobrang tiwala ni Kim Chiu kay Ate Lakam, hindi naman kasi akalain ni Kim Chiu na
Ganun kalala yung bisyo ni Ate Lakam guys. Hindi niya na-expect na pati pala negosyo ay may ibibenta or lahat ng mga income ay makukuha sa mga ganun na bagay. Pero in fairness naman kay Ate Lakam guys, ay nakita niya na yung kasikatan ni Kim Chiu sinamantala naman niya. Kaya sa sobrang galit ni Kim Chiu guys, dinemanda niya na si Ate Lakam. Alam niyo guys ito nagtako tayo sa pangalawang topic natin na kung sino yung friend ni Kim Chiu na nagsabi tungkol sa nangyayari kay Ate Lakam guys is I don't want to see the name or I don't want to mention the name guys kasi baka magagalit sa atin yung nagagalit sa atin yung legit na sources natin. Yung puting ahas natin guys, ayaw ko naman na magagalit sa atin yung mga informant natin. Ito guys, itong si best friend, it's not a best friend, a concerned citizen, gano'n na lang. Itong concerned citizen guys is kasama ito ni Ate Lakam sa casino, sa sugalan. Ito kasi si Ate Lakam guys, hindi kasi siya na nagsusugal sa mga non-VIP. Ang nagsusugal lang sa mga VIP guys is sila Ate Lakam at iba pa. Ang VIP kasi guys is malalaki yan. As in malalaki. Kita mo yung mga pera dyan na sobrang laki. Talagang mapapikit ka sa laking niya guys. Pero in fairness naman na ditong sa concern netizen ito kay Kim Chiu is nararamdaman nila na naaawa sila kay Kim Chiu at hindi alam ni Kim Chiu guys na ayun nga sinugal lahat ni Ate Lakam. Nung nakasakit si Ate Lakam guys, kasi itong si Kim Chiu is very protective kay Ate Lakam. Siya patong humihingi ng prayers or something like that na hindi mo sukat akalain na si Kim Chiu ay may dinaranas ng ganon. Pero so bumingi talaga siya ng mga prayers nun guys sa mga fans niya or lahat sa mundo na sana naman ay maging okay na sa Ate Lakam or so whatsoever. Pero in fairness naman guys ay Kim Chiu ang sinabi niya lang kay Ate Lakam is magpahinga na. Yun lang. Kasi alam niya kasi guys, that time na hospital si Ate Lakam, may alam na si Kim Chiu guys na nagsugal siya. Kumbaga is naging habit niya na. Maging habit niya na pagsusugal. Pero dahil sa pagsusugal niya guys, halos nakoma na siya that time. Dahil ang laki ng talo niya guys correct me if I'm wrong, sila Kim Chiu at si Ate Lakam lang ang magsasabi nito. Pero ayon dito sa ating legit na sources guys, is umaabot kulang-kulang 300 million ang perang naisugan ni Ate Lakam sa kanilang business. Umaabot 300 million. Saan ka kukuha ng ganon kalaking pera? Sige nga. Saan ka kukuha, diba? At saka yung kaibigan din ni Kim Chiu guys is iyon yung palaging kasama ni Ate Lakam sa casino na saan sa VIP sila naglalaro. Can you imagine that you're playing in a casino na VIP kayo? So, ibig sabihin kasi ng VIP guys is iyan po yung mas mataas na antas sa pagkatao ng isang sukarol. Kasi hindi ka naman mapupunta
sa VIP kung hindi malaki ang pera mo. Ang VIP lang po is para sa mga mayayaman talaga. Yun lang, yung may sinasabi ang kanilang bulsa. Yun kasi yung dun pa lang yung makasama mo dun guys na naglalaro is almost 1 million talaga yung mga hawak. Nauubos ang milyon in a seconds only guys, kaya ito, yung friend concerned netizen ay nagsabi na kay Kim Chiu. Kaya nga, nung pina-audit ni Kim Chiu, kasi nakakaramdam na si Kim Chiu guys, nung sinabi ng netizen, yung concerned netizen yung guys is hindi pa naniwala si Kim Chiu kasi nga alam niya yung flows ng business nila. Hindi naman niya sukat akalain na yung income pala ng business nila ay nakakain na pala sa sugal. Halos wala nang natira kay Kim Chiu guys. Ang natira na lang kay Kim Chiu guys is ayon dito sa ating legit na sources is 10,000 na lang daw. Pwede i-confirm yan ni Kim Chiu at pwede din yan hindi siya magsalita na sa kanya na po yun guys. Pero yung katotohanan dyan guys is 10,000 na lang yung natira. Aba sa grabe. Grabe yung ginawa niya Telacam kay Kim Chiu guys. Ngayon guys ito dahil nga sila ay magkapatid, hindi mo pwedeng kasuhan siya ng pinakamataas na antas. Ang ikakaso lang sa kanya guys is yung hindi naman mas mataas pa sa estafa kasi hindi naman utang yun guys kundi income kasi. Ang utang kasi is inutang mo mismo pero yung guys is income. Kaya kung sabi ng makaramihan na sobra yung ginawa ni Ate Laham kay Kim Chiu kasi kita mo naman yung nangyayari na halos hindi na masigura ni Kim Chiu yung ginawa ni Ate Laham guys. And this is for today guys. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.